guys, it's Thursday rainy morning, ano po. So we would like to show you in terms of sugar industry dito sa Pilipinas. This is what it looks like, mga ma'am sir, ano. This is what it looks like. Yan. Ayan. So ayan. So yan yung process na ginagawa nila mga ma'am sir, ano po. So far, kung mapapansin niyo doon sa may bandang dulo, ayan po, yan yung mga bagong tanim pa lang po, halos mga couple of months to 1 to 2 months. Yun, yung heto naman po ay ang mga nauna ng bahagya. So far, kung mapapansin niyo po ma'am sir, hanggang doon sa dulo, ano po. So ganun kalawak ang sugar cane industry ng areang ito. So far, both sides kasi po kung iikot ninyo ang paningin ninyo, totoong sugar cane po ang mayroon sa lugar na ito, ano po. So ang ginagawa nila rito ay they are going to land prep first, or land preparation, and then after a couple of weeks, if it is already done or ready to plant na po, magkakaroon sila ng tinatawag na patdan. Puputulin po nila yon ng mga more or less 6 to 10 inches, I guess. So yun, tapos ihilera nilang itanim pagkatapos makultivate ng pwedeng manual through manual method, karabaw, either ano po, yung machine na pang cultivate po, yung hand tractor. Ngayon pagka so yun, ganyan pa lang siya sa umpisa, yan, medyo mataas-taas na siya, and then after 1 year ay so far mostly ay 8 to 12 months kasi siya. Depende na rin sa area. Mayroon kasing mga liblib na area na nahihirapan pumasok ang harvester and then tracking. So talagang kailangan tag-araw talaga ang pag-harvest nila. So far ngayon po, kahit na may umuulan, mayroon pong nag-harvest ngayon po. Yan yung tracking, yung nagkakarga sila ngayon. So far naglo-load sila, at after that ay i-deliver na siya doon sa miller, o doon na siya idadaan sa proseso para magiging asukal na, no po. So marami siyang proseso kasi ang pagputol ay mostly ay through manual manpower, ano po, and then iloload sa tracking, ikakarga nila. Mayroon din pong due process, kagaya po noon may backhoe po na naglo-load, ano po. Yun, backhoe ang naglo-load. Yun yung kulay dilaw, nilo-load na nila ngayon, ano po. So may nagre-receive lang doon sa itaas na tao para hindi siya lumagpas, ano po. So backhoe ang pinanlo-load nila para mabilis, at the same time ay less manpower, ano po. So yan ay part ng another technology na rin naman. Pero so far sa mga area na remote areas na hindi mapapasok ng mga heavy equipment ay talagang manual po sila, pati ang paghakot at pagkarga, ano po. So ito ang isa sa pinakamalaking volume na pinagkukunan ng sugarcane sa buong bansa, ano po. This is a sugarcane capital of the Philippines. That's why mostly of people here are planting sugarcane also. Mostly of them, sugarcane plantation ang mayroon sila sa kanilang mga lupain. So far nag-intercrop din naman yung iilan, may mga prutas din, mga nagtatanim din ng mga mais. Pero so far parang nag-i-intercrop lang sila ng bahagya, may mga palayan din. And then talagang bumabalik sila sa mga tubo, no po, kasi yan ang pangunahing hanap buhay ng mga tao rito. That's why we would like also to promote this area to please come and visit Negros Occidental to
to ayan, no, para makita ninyo kung anong meron rito, no po, to see what I see and the experience in actual what is something here. Ayan, focus exposure lock, what does it means? Ayan, basa ang ating phone gawa noong umuulan, ano po mga ma'am sir. So diba sa umuulan siya ngayon, maulan-ulan, hindi naman gaano kalakas, ano po, pero medyo nabasa ako kanina before ako makarating rito. Medyo bumiyahe tayo ng bahagya. So for kung papapansin ninyo, doon sa bandang dulo po ay malawak pa naman yung area which is belongs to forestry, ano po. So pero mostly po talaga ng nasa proper or yan guys, good morning. Tingnan niyo po, yan yung ginagawa nila rito in order to let the sugar cane to expand, kasi nililinis nila, no po. Ngayon ang logic po niyan ay kapag malinis po ay bukod sa mabilis at madali lumaki ang tubo, ang nangyayari po kasi kapag mag-harvest season ay madali, ano po. So kung mapapansin niyo hanggang sa ilalim yan siya mga ma'am sir, ano po. So ayan, ito tayo sa bandang dulo. Ayan, nililinis talaga nila. May ilan din naman na hindi, pero doon sa smart idealist, lalo't kaya naman talaga ng budget, kaya mo ng additional naman power, yung doon sa looban po. So nililinis talaga nila, ano po. Yan, tingnan niyo po, yan, hanggang doon sa pinakalooban, ano po. Yan, yan, napaka husay ng sistema, ano po. Ito ay kumbaga more than 4 months na po ito. Ito na yung sinasabi nila na ginamitan nila ng termino na sarado na, kasi enough na po ang cultivation process at ang maturity stage na lang ang inaantay, ano po. So ayan, tingnan niyo malinis hanggang doon, ano po.